Sarap sana ng paligid, no? Ang sarap ng sa ating background, original, walang green screen. Ganda, di ba? Mayroon pang mga kabundukan. Yan yung lugar namin ngayon dito. Anyway, hindi natin pag-usapan ngayon. Makikita niyo sa aking title na Dubli Dagok ang nangyari ngayon sa administrasyong Bongbong Marcos dahil nga dito sa PhilHealth at saka itong sa ginawang petition din itong sa national budget sa nasa ano ngayon din sa Korte Suprema na kung saan pinapasagot na rin din itong sila ni Martin Romualdez, Bersamin at saka itong si Chis Escudero. Una natin pag-usapan dito sa PhilHealth na bankrupt na po ang PhilHealth, mga kababayan ko. Kailan lang ako nag-vlog nito tungkol ito sa PhilHealth na sabi ko mawawala ang pera dito dahil nga hindi ito binigyan ng subsidy. Ito na nga, dumating na ang panahon na naglabas na ang COA ng report na initial na bankrupt po ang PhilHealth. So paano na yan, Mr. President? Paano na yan, Grace Pu? Paano na yan kung sino yung bumalagbag dyan, na humarang dyan na hindi bigyan ng subsidy ang PhilHealth? Ngayon, nasa Korte Suprema kaya hindi pa tapos to. Pero may initial report na nga na itong PhilHealth ngayon is bumagsak na. Walang pera ang PhilHealth. So paano po ang may mga benepisyo nito na makuha ngayon na walang pera? Kasi kinuha nga sa gobyerno, binalik sa Bureau of Treasury ang pera nito. Buti na lang yung ibang pera nito hindi nakuha dahil naharang nga sa kanilang petition nila ni Senator Coco Pimentel, ni Carpio, sino pang iba dyan na Colmenares na humarang dyan. So para makita nyo na baka sabihin nyo naman na fake news ako dito, ilabas ko yung video. Ipasok natin yung video nito na binalita na ito nga, bankrupt. Before that, subscribe po sa aking YouTube channel at saka paki-like po ang video ito. Sa oral argument sa Korte Suprema, inilatag ng mga petitioner kung bakit unconstitutional ang paglilipat ng mga unutilized fund o hindi nagamit na pondo ng PhilHealth para sa ibang proyekto. Partikular nilang tinututulan ang circular ng Department of Finance at probisyon ng General Appropriations Act na nagbigay daan para sa pagbabalik ng halos 90 billion pesos na pondo ng PhilHealth sa National Treasury. May nauna nang nai-remit na 60 billion pesos ang PhilHealth pabalik sa National Treasury noong isang taon, habang pinigil naman ng Korte Suprema ang pagre-remit ng nalalabing 29.9 billion kasunod ng paghahain ng petisyon kontra rito. The question provision and DOF circular is inconsistent, incompatible, and irreconcilable with the Universal Healthcare Act and the syntax laws. UHC's objective is clear: to provide social health insurance and risk protection to all Filipinos. In computing the alleged fund balance, DOF defied the clear language of the syntax laws, stating that these funds be used exclusively for universal healthcare. These funds were sourced from syntaxes and cannot be used for other purposes, irrespective of how noble the purpose is. Dumalo sa pagdinig sina Finance Secretary Ralph Recto, Health Secretary Teodoro Herbosa, Social Welfare Secretary Rex Gatchalian at former PhilHealth President Emmanuel Ledesma Jr. Ang Office of the Solicitor General at Office of the Government Corporate Counsel ang kumatawan sa kanila at sa iba pang respondents sa Office of the President, Senado at Kamara. Git ng pamahalaan, legal at naaayon sa saligang batas ang ginawang lipat pondo. It was the executive and legislative department's way of creating and implementing a fiscal policy to boost economic growth without bloating the government's indebtedness or burdening the people with new tax measures. It is a common sense approach that does not violate any law, much less the Constitution, in any way. I assure the Honorable Court and the people that, contrary to what has been portrayed by some critics, there was no dark or sinister plan behind the transfer.
Hiniling din ng Solicitor General na tanggalin bilang respondent si Pangulong Bongbong Marcos dahil may immunity from suit daw ang Pangulo habang nakaupo sa pwesto. 3 petisyon laban sa paglilipat ng PhilHealth funds ang inihain dito sa Korte Suprema. Consolidated na, ibig sabihin sabay-sabay na yung diringgin. Binusisi naman ni Justice Amy Lazaro Javier kung talaga nga bang may reserve fund ang PhilHealth. Investment is the last in the order of priority. Yes, Yes. yes. But Your Honor, I would like to highlight that every year PhilHealth actually generates more revenues than expenditures. I will show you the report of COA, which shows that PhilHealth is bankrupt, actually. I don't know if you're aware of that. You ought to be aware. If you are, Your Honor, And COA has repeatedly highlighted that in its letters to PhilHealth. And then COA said that for many years, at least 3 years, 21, 22, 23, the reserve fund of PhilHealth is much, much less than its actuarial fund, actuarial estimate. Malungkot tingnan na kailan lang tayo nag-vlog tungkol dito, kailan lang tayo nagkwentuhan tungkol dito sa PhilHealth nga. Ito ngayon ang resulta ng initial na report ng COA na bagsak nga. Ibig sabihin, bangkaruti po ang PhilHealth. So kayo, dating galit sa akin, ano na ngayon ang inyong masasabi ho dito? Although, alam nyo naman yan eh. Kailan lang nabasa ko yung komentaryo, kanina lang yata, may nabasa ko komentaryo, minura ko. Sabi ko, siguro mayaman ka kasi galit na galit kayo sa akin. Eh bakit ka nagagalit nito na pera ng taong bayan ito? At saka isa pa, para ito sa mga mahihirap. Ang di ko lang nito mag-gets sa ibang tao na bakit kayo galit pag sabihin natin na ang nagiging problema nito ay gobyerno, presidente, kasi siya po ang may kontrol lahat nito. Kayo kasi galit, kayo ng galit. Di nyo ba naintindihan? Pagpa-doktor kayo ngayon, kung may pamilya kayo nagkasakit dyan sa inyo ngayon, sabihin ko sa inyo, subukan nyo. Kung may pera kayo, walang problema. Kung mayroon kayong pangbayad. Pero pag wala kayong pangbayad, ang matawag ko sa inyo yan, mag-isip na kayo. Kasi wala talagang, sa ngayon, baka pwede pa kayong makover sa PhilHealth, sa insurance. Pero pag sa sunod na araw nito, sunod buwan, wala tayong maasahan sa PhilHealth. So kayong nagbati ko sa akin ito, kayang galit sa akin ito na parang sabihin nyo, nag-fake news ako. Ito yung balita na napanood nyo. Kung mayaman kayo, di swerte kayo. Pero pag mahirap kayo, nagalit sa akin pag ibinatikos yung idolo nyo, ang presidente natin ngayon, na walang ginawa kundi man lang blanco ang utak nito. So, ang sabihin ko lang sa inyo, mirisi sa inyo kasi hindi kayo naniniwala. Nagagalit ako sa inyo nito dahil hindi kayo naniniwala na ang laki ikinasira sa ating mga mahirap ang ginawa na pagtanggal o hindi pagbigay ng subsidy sa PhilHealth. Dahil alam natin kung gaano natin ka-importante ang PhilHealth dahil pag na-hospital nga ang isa sa mga kamag-anak natin o ikaw mismo, may deduction po ang PhilHealth. May kaltas ho ang PhilHealth. Kaya lang kayo galit sa akin dito. Edi magalit pa rin kayo ngayon dahil nga dito sa nilabas sa Korte Suprema na report nila galing sa COA na bagsak, bangkaruti ang PhilHealth. So ngayong mga vlogger dyan na puro kayo BBM, ilabas nyo ang tungkol dito sa PhilHealth para pag magiging pantay kayo sa kanyang pagbablog. Hindi lang yung puro kayo paninira sa mga Duterte. Hindi lang kayo paninira o hindi lang kayo puro attack dito sa mga Duterte na wala namang kasalanan dito. Ilabas nyo rin kung ano ang mga opinion nyo dito sa PhilHealth ngayon na walang pera. So, ano lang natin to, na mayroon pa kasunod itong ibabalita na talagang i-confirm na magkano ang pera na wala sa PhilHealth. So, kumpirmado na sabi ng COA na bankrupt nga ang PhilHealth. So, itong pangalawang video
itong pangalawang pag-usapan natin ngayon, itong tungkol din sa budget, itong nakaraan lang, na mayroon na namang nilabas ang Supreme Court na kailangan silang mag-response. Itong sila ni Bersamin, itong sila ni ni Escudero at saka itong si Martin Romualdez sa ginagawa nila dito sa BICAM. Mukhang tagilid sila dito. Mukhang magiging babasura ang budget na ginawa nila itong 2025 na inaprobahan lang noong nakaraang taon. So video ulit tayo. Paki-subscribe ulit ha. Kung hindi ka subscribe dito, paki-subscribe at saka like itong video to at saka i-share nyo para ho maglaganap itong mga video natin na against sa katiwalian, against sa corruption. Paki-subscribe ninyo ito at saka i-share nyo para lahat, kung may meron kayong mga kamag-anak dyan na nanonood sa mga video, mapanood nila to. Pasok ko yung video. Flash Report! Flash Report! Sa kapapasok na balita, Kamara, Senado at Executive Secretary pinagkokomento ng Korte Suprema kaugnay ng inihaing petisyon na nagpapawalang bisa sa 2025 national budget. Nagbabalita at nagseserbisyo sa Korte Suprema si Steve Raz. Steve! Tony, pinagkokomento ng Korte Suprema sina House Speaker Martin Romualdez, Senate President Francis Escudero at Executive Secretary Lucas Bersamin kaugnay ng inihaing petisyon na kumukwestiyon sa legalidad ng 2025 General Appropriations Act sa petition for certiorari and prohibition na inihain ni na dating Executive Secretary Vic Rodriguez, Isidro Ungab at Rogelio Mendoza. Iginit na labag sa konstitusyon ang GAA dahil sa bigong paglalaan ng pondo para sa PhilHealth, iligal na paglagay ng mataas na alokasyon na lagpas sa rekomendasyon ng Pangulo at paglalaan ng malaking budget sa infrastruktura kumpara sa edukasyon. Gayon din ang mga umano'y blankong probisyon sa Bicameral Committee Report ng General Appropriations Bill. Inatasan ng kataas-tasang hukuman ang mga respondent na magsumite ng kanilang komento sa petisyon sa hindi lalagpas ng 10 araw sa oras na matanggap ang abiso. Ayun, pinareply na 10 days pag na-receive nila yung kanilang kopya na kailangan nila mag-respondi na dito. So kailangan nilang sagutin yan. Sa loob lang naman ng may palugit silang 10 araw. So kailangan di lumagpas doon. So kailangan sagutin kaagad nila yan para maagapan. Hindi naman pwede pa abutin pa nila ng 10 days yan. Kasi mahaba-habang araw yan. 10 days na para sagutin nila yan. Yung inihaing reklamo ni Atty. Vic Rodriguez at saka itong si Congressman Ungab. Ito sila yung nag-file ng petisyon na parang ipawalang bisa ang budget itong 2025 kasi nga napaka controversial ito. So ito na naman, doble dagok nga itong ating pamahalaan ngayon sa nangyari nila ngayon kasi di ko nga alam kung anong klaseng presidente ang mayroon tayo. Bakit siya nagpaniwala nito kay Bersamin? Si Bersamin galing to sa Supreme Court pero hindi niya alam na labag sa batas, hindi niya binusisi ito para hindi mapahamak ang presidente. Ngayon napahamak ang presidente, anong gagawin niya dito? Maglabas na naman ang presidente na fake news si Presidente Duterte. Balik ang gaba dito sa kay Bongbong Marcos. Agad siyang nagsabi noon na in-interview siya na anong masasabi niya sa sinabi ni Presidente Duterte. Ang kaagad-agad sabi niya, he is lying. He is a liar. Kaagad-agad ka kasing nagsabi ng ganun eh. Ngayon, balik na sa'yo ito. Sino ngayon nagsisinungaling? Sinong totoong nagsabi nito? Kayo ang hindi totoong nagsabi nito. Pinagtakpan nyo to. Ang dami nang nagsabi dito mga congressman na mga blanco nga sila nakita dito. Ala nga naman si Congressman Ungab magawa lang ng mga papil-papilan para sabihin na blanco. Pati nga mga makakaliwang grupo dito, yung mga Makabayan Black, yung hawak nilang papel, blanco. Inamin mismo ni Amy Marcos na mayroon siya nakitang blanco. Mismo si Kimbo, inamin niya, may blanco. Pero ang sabi niya, may calculator na lang ba? Ano ba yon? Abe, sagutin nyo to ngayon sa loob ng 10 days. Kasi kung mukhang magkaroon kayo ng kaso. Taong bayan na ho ang maghahabol sa inyo ngayon. Martin Romualdez, Chis Escudero at saka ito si Bersamin. Damay na rin yung amo nyo, si Bongbong Marcos. Kasi sino bang presidente? Sino ang pumirma? Pinirmahan ng presidente eh.
Tapos kayo magagalit kayo sa akin. Hindi magalit kayo kasi ito na may prueba na eh. May mga video. At saka yung mga video na nilalabas ngayon, susunod, bukas yan may panibagong issue. May panibagong balita tayong matatanggap dito. Ako, natutuwa ako din sa ganito mga balita ha, na nakikita ko na isa ako dito sa nakipaglaban dito na bakit ano nangyari. Pero ang resulta is positive tayo nang nakipaglaban nito. Pero sa pamumuno ng mga tao nito na sa unahan nito ni Congressman Ungab at saka ni itong si kandidato pagkasenador na si Vic Rodriguez, ay napaka-swerte natin na may taong ganito ngayon. So saludo ako sa mga ganitong klaseng tao. At saka dito sa PhilHealth, saludo ako dito kay Senator Pimentel. Si Colmenares, makaliwang grupo din to, pero saludo na rin ako niyan. Kasi at least nagtawag kayo ng atensyon dito sa mga nangyari sa atin ngayon. Kung sino man ang mga, ito si Carpio. Ito si ako, support. Ako, vocal ako na mas nagustuhan ko ngayon ang mga pamumuno dati ng mga Duterte. Ito si Carpio naman. Alam naman natin ito si Carpio. Hindi naman talaga ito maki Duterte. Magkalaban to sila eh. Pero isa to siya sa PhilHealth na humarang dito sa nangyari sa PhilHealth na hindi mailipat lahat ang pundo. Di ko nga alam sa nangyari sa presidente natin ngayon kung anong nangyari nito na parang nagpauto siya sa paligid niya. Ito mga supporter na sobrang diehard dito sa presidente natin, ano kayo muna? Mamasid muna kayo kung ano ba talagang nangyari sa ating presidente. Atin. Sarap sabihin na atin, pero para sa akin, parang ayaw ko makisaw-saw sa mga ganyang presidenteng klaseng mahina. Para sa akin, nakaka-discourage lalo na tayo, mga Pilipino na imbis kanyang ipaglaban tayo, pero hindi niya kayang ipaglaban. PhilHealth nga lang eh. Bakit pumayag siyang zero subsidy ang PhilHealth? Ang budget, bakit siya pumirma na wala ba siyang na ano na may mga blanco? At isa pa, nag-order siya, dapat akin na lahat yung kopya na sinasabi nilang blanco. Tingnan natin, ipa-review natin to. Bakit nagkaroon ng blanco to? Wag yung one-sided ka, Mr. President. Ganun dapat ang presidente. Kung sabihin nyo na kayo ang pinakamalaking vinito sa kasaysayan ng budget sa Pilipinas. Saan? Yung mga vinito nyo saan? Akap ngayon eh. Nagkakandara pa ang mga tao dyan sa kakukuha ng akap pero wala sila nakuhang eksaktong figure kung magkano ba talaga. Yung dalawa ko ngayon na na-share sa inyo, sana ito yung bukas mata natin na di natin to pwedeng tulug-tulugan itong mga issue na to. Kasi tayo ang agrebyado to. Pera natin to. Bote kung pera lang to ng mga Marcos. Wala akong pakialam dyan kung pera nyo nawawala dyan. Pero pera natin taong bayan yan. Kami mga OFW, mayroon kaming monthly na binibigay dyan para lang sa para sa ekonomiya ng Pilipinas. Kaya lakas loob ako dyan na makikialam sa ganitong issue. Iba dyan, mayroong nagko-comment nga dyan eh, na bakit daw dapat isa ka sa ipapatawag sa TRICOM o sa Quadcom. Kung bakit ako ipapatawag sa Quadcom? Nagre-react ako. Tapos ang mga Quadcom kita naman kung sino yung pinapatawag nila. Yung mga pro-Duterte mga vlogger ang nandoon, pinapatawag nila. Samantalang dito sa kabila, yung anti-Duterte, kagaya na ito mga ibang vlogger dyan, Mike Abe, itong si Maravilla, marami akong nakikita dyan ng mga vlogger na gumagawa din naman sila ng fake news sa mga Duterte. Bakit nila pinapatawag yan? Ibig sabihin, pinipili lang na talaga para ang mga Duterte, mga nagba-vlog tungkol sa kay Duterte, patatahimikin nila. Sabagay, ako hindi naman ako vlogger eh. Nagkukomento ako, OFW ako, hindi ako vlogger para sa inyong kaalaman. Yung iba kasi naman, vlogger. Iba yung vlogger kaysa vlogger. Tandaan nyo yan. Vlogger yung nagsusulat. Pag vlogger ka, ganito. Pero ako, dito, dinaan ko to sa pag-vlog. Pero vlogger na ito yung hanap buhay ko, hindi ho. OFW po ako. May trabaho po ako dito na naglumalabas ako dito sa aking social media para isuportahan ko ang Pilipinas na hindi dapat mapunta sa masamang mga kamay.
dito ako lumabas. Hindi naman ako nagva-vlog na panghanap buhay ko talaga to. Hindi eh. May nanonood sa aking mga vlog, di maraming salamat sa inyo. May naman sumusuporta sa aking mga vlog. Maraming salamat sa inyo dahil naniniwala kayo sa aking mga opinion, naniniwala kayo sa aking mga sinasabi. Hindi naman ako gumagawa dito ng mga fake news. Hindi naman ako gumagawa dito na para magpasikat sa inyo. Ang ginagawa ko lang nito ay yung nakikialam ako kung ano ba talaga ang lakad sa ating bansa ngayon. Kaya ito ngayon nga nangyari, doble dagok na ang Administrasyong Marcos. Ano kaya, makatulog pa kaya ito sa gabi? Yung mga advisor dito, wala ba siyang balak na palitan? Yung mga nakapaligid sa kanya na nag-udyok sa kanya na ito yung gawin mo, wala ba siyang balak niya na ipahinga yung utak niya dyan sa ano niya na ito'y gawin mo? Napahamak na siya ng gusto. Hindi kayo naawa dyan kay Marcos ngayon. So yun lang ho yung topic natin. Pero mas marami itong darating pang mga isyu na dapat ating abangan.